Pelicans, kumuha ng scoring machine. Ito ang posibleng baguhin niya sa team. Jonathan Kuminga, tinalikuran ang Lakers, Bulls at Blazers, mas pinili ang Timberwolves. Si Benedict Mathurin, may bagong tahanan sa NBA at mukhang seryoso ang New Orleans Pelicans sa pagkuha sa kanya. Ayon sa mga ulat, nagkasundo ang Pelicans at free agent na si Mathurin sa isang 2-year contract na nagkakahalaga ng $16 million na may kasama ring player option. Pero bago natin tingnan kung bakit siya kinuha ng New Orleans, balikan muna natin kung paano naging isa sa mga interesting na scoring threats si Mathurin sa NBA. Noong nakaraang season, naglaro siya para sa Indiana Pacers at Los Angeles Clippers kung saan nagtala siya ng average na 17.6 points, 5.4 rebounds at 2.4 assists bawat laro sa loob ng 54 games. At kung pamilyar ka sa kanyang karir, alam mong hindi ordinaryong prospect si Mathurin. Napili siya bilang 6th overall pick noong 2022 at ginugol niya ang unang 3.5 season ng kanyang NBA career sa Indiana Pacers bago siya matrade sa Clippers noong Pebrero ngayong taon. Pero ang naging interesting dito, hindi lang basta lumipat ng team si Mathurin. Pagdating niya sa Los Angeles, agad niyang ipinakita kung anong klaseng scorer ang kaya niyang maging. Sa kanyang debut bilang Clipper laban sa Denver Nuggets, umiscore siya ng career-high tying 38 points at malaking bahagi iyon ng kanilang nakakabiglang panalo. Isipin mo iyon, bagong team, bagong sistema at bagong environment, pero nagawa niyang maglabas agad ng 38 points. At doon pa lang, makikita na kung bakit may value si Mathurin bilang isang offensive weapon. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi dapat maliitin ang kanyang naging role sa Indiana. Sa kanyang panahon kasama ang Pacers, unti-unti niyang nakuha ang mahalagang role bilang bench contributor. Hindi man siya palaging starter, naging malaking bahagi siya ng kanilang rotation dahil kaya niyang pumasok sa laro at agad magbigay ng scoring. At lalo itong naging mahalaga noong 2024-2025 season nang umabot ang Pacers sa NBA Finals. Sa finals matchup nila kontra Oklahoma City Thunder, nagkaroon si Mathurin ng isa sa pinakamalalaking performances ng kanyang playoff career. Sa Game 3, nagpasabog siya ng 27 points sa loob lamang ng 22 minutes mula sa bench, habang tinalo ng Pacers ang Thunder sa score na 116-107. At iyan ang klase ng production na siguradong gustong makita ng Pelicans. Dahil kung tutuusin, hindi naman kailangan ng New Orleans ng player na kailangang siya agad ang maging superstar ng team. Ang kailangan nila ay isang scorer na kayang pumasok sa second unit, gumawa ng sariling shot, umatake sa depensa, at magbigay ng instant offense kapag nahihirapan ang kanilang starters. At sa profile ni Mathurin, yun mismo ang isa sa mga bagay na kaya niyang dalhin. Ang tanong ngayon, maaari ba niyang dalhin ang ganitong impact sa New Orleans? Ang $16 million contract ay malinaw na nagpapakita na may tiwala ang Pelicans sa kanyang potensyal. Pero mas magiging interesting kung paano siya gagamitin ng coaching staff at kung gaano kalaki ang role na ibibigay sa kanya. Dahil kung maibabalik ni Mathurin ang scoring ability na ipinakita niya sa Indiana at sa kanyang unang laro kasama ang Clippers, posibleng mas malaki pa ang maging impact niya kaysa sa simpleng bench scorer. At dito nagiging interesting ang move na ito para sa Pelicans. Hindi lang sila basta kumuha ng dating 6th overall pick. Kumuha sila ng isang batang player na napatunayan ng kaya niyang mag-score ng maraming points, gumawa ng malaking performance sa playoffs, at magbigay ng instant offense mula sa bench. Ngayon, ang susunod na kabanata ng kanyang NBA career ay nasa New Orleans. Si Benedict Mathurin sa Pelicans, mukha bang magandang combination ito o sa tingin ninyo ay masyado silang nagbayad para sa kanya? I-comment ninyo ang inyong opinion dahil siguradong magiging interesting ang magiging role niya sa bagong team niya. Sa kabilang balita, si Jonathan Kuminga ay may bagong team na rin sa NBA at ang kanyang susunod na chapter ay mangyayari naman sa Minneapolis. Matapos ang isang magulong panahon kasama ang Golden State Warriors at isang maikling stint sa Atlanta Hawks, may pagkakataon na ngayon si Kuminga na magsimula ulit at ang mas nakakakuha ng atensyon, hindi lang Minnesota ang interesado sa kanya. Ayon sa ulat, pinili niya ang Minnesota Timberwolves matapos nitong pumayag sa isang 2-year, $13 million deal. At iniulat din na kabilang sa mga pinagpilian niya ang Los Angeles Lakers, Chicago Bulls at Portland Trail Blazers. Ibig sabihin, may iba pa siyang options. Pero sa huli, Minnesota ang kanyang pinili. At kung susuriin ang sitwasyon, posibleng may malaking dahilan kung bakit. Balikan muna natin kung paano napunta si Kuminga sa puntong ito. Noong 2021, pinili siya ng Golden State Warriors bilang number 7 overall pick matapos siyang maglaro sa G League.
Malaki ang expectations sa kanya noon. Athletic, explosive, bata, at may potential na maging malaking scorer. Pero habang tumatagal ang kanyang stint sa Golden State, hindi naging madali ang kanyang journey. Naging limitado ang kanyang playing time, lalo na sa unang bahagi ng nakaraang season. Dahil dito, naiulat na humiling siya ng trade sa sandaling naging eligible siyang matrade. At kalaunan dumating nga ang malaking pagbabago. Na-trade siya sa Atlanta Hawks bago ang trade deadline bilang bahagi ng deal na nagdala kay Kristaps Porzingis sa Warriors. Pero kahit nakalipat na siya ng team, hindi rin naging ideal ang kanyang sitwasyon. Sa Atlanta, nakapaglaro siya ng 16 games at nagtala ng average na 12.3 points at 5.3 rebounds bawat laro. Samantala, ang Hawks ay nagtapos na may 46 wins at 36 losses at nakapasok sa playoff sa unang pagkakataon sa ilalim ni head coach Quinn Snyder. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang playoff run dahil natanggal sila sa first round. At ngayon, panibagong pagbabago na naman ang naghihintay kay Kuminga. Pero may isang mahalagang bagay dito. Bakit nga ba Timberwolves ang pinili niya? Dahil sa Minnesota, makakasama niya ang isang team na galing sa 49-33 record noong nakaraang season at nakapasok sa playoffs sa ikalimang sunod na pagkakataon. Hindi man nila naabot ang NBA Finals, umabot sila hanggang Conference Semifinals. At higit sa lahat, may isang malaking pangalan na naghihintay sa kanya doon. Si Anthony Edwards. Isipin mo ang combination, isang explosive scorer na si Edwards at isang athletic forward na si Kuminga na maaari ring umatake sa basket at magbigay ng energy sa lineup. At kung mahanap ng coaching staff ang tamang role para sa kanya, maaring ito ang environment na kailangan niya para muling maipakita kung bakit siya naging 7th overall pick noong 2021. Pero hindi ibig sabihin na automatic na magiging successful siya sa Minnesota dahil ang pinakamalaking tanong ay hindi kung may talent siya. Ang tanong ay kung paano niya gagamitin ang talent na iyon sa isang team na may malinaw ng hierarchy at may superstar na tulad ni Edwards. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging consistent, maging reliable sa rotation at gumawa ng impact kahit hindi siya ang pangunahing option sa offense. At ito ang magandang bahagi ng Minnesota move. Hindi niya kailangang buhating mag-isa ang team. May established star na si Edwards, may sistema na si Coach Chris Finch, at may playoff experience na rin ang Timberwolves. Kaya pagkatapos ng mga nangyari sa Golden State at Atlanta, posibleng ito na ang pagkakataon ni Kuminga para magkaroon ng fresh start. Nakakatuwa ring isipin na hindi pa naman tapos ang story ng former 7th overall pick. Sa Warriors, hindi niya nakuha ang consistency na inaasahan. Sa Hawks, maikli lamang ang kanyang naging stay. Pero ngayon, nasa isang playoff caliber team siya na maaaring magbigay sa kanya ng panibagong opportunity at kung sakaling mahanap niya ang tamang role sa Minnesota, maaaring ang $13 million contract na ito ay maging simula lamang ng mas malaking comeback story para kay Kuminga. Kaya ngayon, isang tanong ang kailangang bantayan ng NBA fans. Makakabawi kaya siya sa Minnesota o mauulit lang ang mga problemang naranasan niya sa Golden State at Atlanta? Dahil sa pagkakataong ito, nasa kanya na kung paano niya gagamitin ang bagong simula. At kung tuluyang mag-click ang combination nilang dalawa ni Edwards, maaaring mas maging interesting ang Timberwolves pagdating ng bagong season.